Bakit biglang nawala sa showbiz ang isa sa pinakamagaling na batang aktor ng Y2K era? Isa siyang award-nominated actor, teen heartthrob, at inaasahang magiging susunod na malaking leading man ng Philippine showbiz. Pero sa halip na tuloy-tuloy ang kanyang pagsikat, sunod-sunod na kontrobersya ang bumalot sa kanyang pangalan. Mga isyu tungkol sa iligal na droga, pagkakadawit sa kontrobersya ni Chavit Singson, at ang bigla niyang pagpunta sa Amerika. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Kogi Domingo? Si Kogi Domingo, na ang tunay na pangalan ay Redmond Christopher Fernandez Domingo, ay ipinanganak noong Agosto 15, 1985. Anak siya ng kilalang human rights lawyer na si Attorney Rod Domingo. Lumaki siya sa isang maayos at komportableng pamilya. Bago pa man siya maging artista, nagsimula muna siyang gumawa ng television commercials hanggang sa mapansin ng mga talent scouts. Nagsimula si Kogi Domingo sa Cyberkada ng ABS-CBN. Ngunit ang tunay niyang pagsikat ay nang lumipat siya sa GMA Network at maging bahagi ng hit teen series na Click, kung saan nakilala siya. Lalo pang humanga ang publiko nang magbida sa pelikulang Death Row, kung saan sa murang edad ay nakatanggap siya ng papuri at nominasyon bilang Best Actor dahil sa kanyang kahangahangang pagganap. Dahil dito, mabilis siyang naging isa sa pinakamalalaking teen heartthrob at pinaka-promising actors ng Y2K era. Kasabay ng kanyang pagsikat ay naging usap-usapan din ang kanyang buhay pag-ibig. Isa sa kanyang naging nobya ay si Ann Curtis. Noong 2001, naging malaking balita ang pakikipagsuntukan niya kay Oyoboy Soto, na iniugnay noon ng media sa selos at agawan umano sa aktres. Ang insidenteng iyon ang isa sa mga unang kontrobersyang kinasangkutan ni Kogi sa kasagsagan ng kanyang kasikatan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Naging malapit din siya kay Angel Locsin. Dahil sa kanilang tambalan, maraming fans ang umaasang magiging sila sa totoong buhay. Makalipas ang ilang taon, sinabi ni Kogi sa isang panayam na nagkaroon umano sila ng on and off relationship. Ngunit mariin itong itinanggi ni Angel at sinabi niyang magkaibigan lamang sila. Dahil magkasalungat ang kanilang mga pahayag, walang opisyal na kumpirmasyon na naging magkasintahan sila. Sa lahat ng kanyang naging relasyon, si Lovie Poe ang itinuturing na pinakaseryoso. Nagkakilala sila habang ginagawa ang bakekang. Inamin ni Lovie sa mga panayam noon na si Kogi ang kanyang first love sa showbiz. Maraming fans ang naniwalang sila na ang magkakatuluyan, ngunit nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Habang tumataas ang kanyang kasikatan, nagsimula ring lumabas ang mga negatibong balita. Isa sa mga madalas na ikwento noon ay ang pagiging late umano niya sa mga taping at shooting. Bagamat hindi ito naging legal na usapin, sinasabing nakaapekto ito sa kanyang reputasyon sa industriya. Isa sa pinakamabigat na kontrobersyang paulit-ulit na iniuugnay kay Kogi ay ang isyu ng iligal na droga. Nagsimula itong maging usap-usapan noong kalagitnaan ng dekada 2000 nang bigla siyang mawala sa showbiz. Dahil sa kanyang pagkawala, kumalat ang iba't ibang espekulasyon. Kabilang ang mga tsismis na umano'y may kinalaman ito sa droga. Gayunman, noong panahong iyon ay walang opisyal na kasong isinampa laban sa kanya. Noong 2010, nang muli siyang humarap sa media, naging bukas si Kogi sa pag-amin na nasubukan niyang gumamit ng ilegal na droga noong kanyang kabataan. Gayunpaman, nilinaw niyang hindi siya naging drug dependent at hindi siya dumaan sa rehabilitation. Ayon sa kanya, matagal na niyang tinalikuran ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Noong 2009 naman, isa pang malaking kontrobersya ang sumabog. Nadawit ang kanyang pangalan sa pampublikong alitan nina dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson at ng dating partner nitong si Rachel Che Chongson. Pinangalanan ni Chavit si Kogi bilang isa sa mga lalaking umano'y naging malapit kay Che. Mariin itong itinanggi ni Kogi. Ayon sa kanyang ama, ipinakilala lamang si Che bilang isang kaibigan at wala umanong intensyon si Kogi na makialam sa kanilang relasyon. Kasunod ng kontrobersyang iyon ay nagtungo si Kogi sa Estados Unidos at ilang buwan siyang nanatili roon. Dahil sa timing ng kanyang pag-alis, marami ang nagkaroon ng iba't ibang haka-haka.
Ngunit hindi niya sinabi na ang kanyang pagpunta sa Amerika ay pagtakas sa anumang kaso at walang opisyal na pahayag na nagpapatunay sa ganoong interpretasyon. Pagkaraan ng ilang buwan ay bumalik din siya sa Pilipinas upang muling subukang buhayin ang kanyang karera. Noong 2007, naging laman ng entertainment news ang pangalan ni Kogi Domingo. Matapos kumalat ang mga chismis na si Keanu Reeves umano ang naging dahilan ng napapabalitang hiwalayan nila ni Lovie Poe. Kasabay nito, lumabas din ang mga usap-usapan na nagkaroon umano ng espesyal na relasyon at sexual encounter ang dalawa. Mabilis na kumalat ang mga aligasyong ito sa showbiz at naging paksa ng maraming entertainment programs at tabloids. Gayunpaman, kapwa mariing itinanggi ni Kogi at Kiana ang mga paratang noong panahong iyon at iginiit na walang katotohanan ang mga kumakalat na chismis. Halos isang dekada ang lumipas, muling nabuhay ang kontrobersya nang magsalita si Keanu Reeves sa isang podcast at sabihing nagkaroon umano sila ng sexual encounter noon. Agad namang sumagot si Kogi at mariing itinanggi ang aligasyon. Ayon sa kanya, walang ganong nangyari dahil magkasalungat ang kanilang mga pahayag at walang ebidensyang nagpapatunay sa alinmang bersyon. Nanatili itong isa sa mga pinakakontrobersyal, ngunit hindi napatunayang isyong minsang nadikit sa kanyang pangalan. Ngunit ang pinakamalaking dagok sa kanyang pangalan ay dumating noong October 2017 nang arestuhin siya ng Philippine Drug Enforcement Agency sa kasong may kaugnayan sa umano'y paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon sa PIDEA, isinagawa ang operasyon matapos ang surveillance at nakakuha sila ng ebidensyang may kinalaman sa droga at drug paraphernalia. Dahil dito ay muling naging laman ng lahat ng balita ang pangalan niya. Hindi nagtagal ay nagsalita ang aktor. Mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon at sinabi niyang wala siyang kinalaman sa mga ipinaparatang. Ayon sa kanya na setup lamang siya. Iginiit din ng kanyang ama na bago pa ang insidente ay nagkaroon na ng mga negatibong drug test si Kogi at hiniling nilang hayaang umusad ang proseso ng batas. Nakapagpiyansa si Kogi habang nagpapatuloy ang legal na proseso. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, nagawa pa rin niyang makabalik sa telebisyon. Lumabas siya sa Buena Familia, Sandugo at nagkaroon din ng papel sa FPJ's Ang Probinsyano. Marami ang natuwa dahil ipinakita niyang hindi pa rin nawawala ang kanyang talento sa pag-arte. Ngunit matapos ang mga comeback na iyon, mas pinili na niyang mamuhay ng pribado. Ikinasal siya sa kanyang long-time partner na si Ria Sacasas at nagkaroon sila ng isang anak na babae. Sa halip na habulin muli ang dating kasikatan, mas binigyan niya ng panahon ang kanyang pamilya at ang kanilang mga negosyo. Sa kasalukuyan, bihira na lamang makita si Kogi Domingo sa publiko at mas pinili niyang mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya. Bagamat maraming naniniwalang nasayang ang kanyang malaking potensyal bilang aktor, hindi maikakailang nag-iwan siya ng marka sa Philippine showbiz. Hanggang ngayon, marami pa rin ang umaasang balang araw ay muli siyang babalik sa pag-arte.